Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sunod-sunod na pambobomba malapit sa Egypt-Gaza border ang naranasan at eksklusibong ikinuwento ng isang Pilipina roon sa GMA Integrated News. Kasunod na mga pagsabog tumambad sa kanya kung paano nabura ng mga pagsabog ang mga katabing bahay na kanyang tinutuluyan. Kabilang siya sa higit 100 kababayan natin sa Gaza na ilang araw nang nag-aabang sa pagbubukas ng Rafah Crossing. Nakaabang na rin at live na mag-uulat sa Egypt, si Rafi Tima. Rafi. Pasado 1:30 nga ng hapon dito sa Ismailia, VK Ivana Timil, isa itong syudad na nakadikit dito sa Suez Canal na nasa aking likuran. Ito na yung huling malaking bayan bago pumasok ng Northern Sinai patungong Rafah. Rafah Crossing mula rito ay abutin pa raw ng 3 hanggang 4 na oras bago ka makarating sa Rafah. Dito na hinarang yung mga Egyptian authorities sa mga diplomat mula sa iba't ibang bansa na naisa ng sumundo sa kanilang mga mamamayan. Kabilang na yung mga tauhan ng Philippine Embassy dito sa Egypt. Pagtawid kasi ng Suez Canal, ito na yung Sinai Peninsula na may sarili umanong security issues kung kaya dito pa lang ay wala nang pinapayagan pang tumawid at makalapit sa Rafah Crossing. At hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin natatanggap na abiso ang ating embahada kung kailan magbubukas ang Rafah border, kung kaya lahat ng mga diplomas na naharang dito ay nagsibalikan na sa Cairo. Habang tumatagal na walang nakakatawid sa border ng Gaza at Egypt, mas lalong nagiging delikado para sa 150 nating kababayan sa Gaza na magdadalawang linggo na nga naghihintay para makalikas. Kasama nga dito ang nakausap kong Pinay na tatawagan nating Diana. Hindi namin siya kikilalanin at hindi ipapakita ang kanyang mukha para sa kanyang kaligtasan. At ikinuwento niya sa akin kung gaano sila katakot at kung gaano nakahirap ang buhay nila ngayon. Kasama ang pamilya ng asawa niyang Palestinian, isa si Diana at kanyang asawa sa mga unang nagtungo sa Rafah border matapos mapabalitang bubuksan ito para sa mga dayuhan. At ito ang kanilang dinatnan, ang border crossing puno ng tao. May mga nakita pa rin daw siya mga Pinoy doon. Dahil hindi nagbukas, nakitira muna sila sa mga kamag-anak ng asawa malapit sa Rafah border. Pero kagabi lang, bumagsak ang isang bomba malapit sa tinutuluyan nilang bahay. Kita pa ang alikabok at usok sa paligid habang isa-isang naglalabasan ng mga tao para tingnan ang nangyaring pinsala. Kinabukasan, wala na raw natira sa kanilang mga kapitbahay. Maging ang building ng bangkong ito wasak na rin. Ganito na raw ang araw-araw nilang kalbaryo mula nang magsimula ang giyera. Minsan po, nag-i-inform po sila 30 minutes before bombahin po yung Ngayon po wala na po talaga. Basta bomb lang, bagsak lang po sila ng bagsak ng bomba. Tapos yung kabitbahay, tapos yung susunod ng kabitbahay, wala na lahat. Dahil sa bomba kasi sobrang lakas eh. Bale, damay-damay na po. Puro civilian po yun lahat. Nagtatagalog ang Palestinong asawa ni Diana dahil nagtapos siya ng kolehiyo at master's degree sa Maynila. Tuwing gabi daw madalas ang pambobomba, kaya halos hindi na raw sila nakakatulog. Bali, lahat po kami gising. Kung tutuusin po, wala po talaga kaming tulog. Sa sobrang takot po natin. So pag-araw, pag alam nyo hindi sila bobomba, doon kayo natutulog? Opo, sa araw po kami natutulog. Sobrang nakakatakot po pag dumidilim na po. May nabibilhan pa naman daw sila ng pagkain pero sobrang limitado. Minsan, may nag-iikot tulad ng maririnig habang kausap ko sila Diana. May narinig ako dyan sa background. Ano yung sinasabi? This one, just only, give me some food, some fruit. Mga prutas po. Vegetable. Nag-aanunsyo na may dala silang vegetable. Ano yun, nagtitinda? Opo. Bagamat nagpalista para lumikas, nagdadalawang isip na raw si Diana na umalis ng Gaza matapos mabalita ang hindi papayagang makalabas ng Gaza ang kanyang asawa. At habang paputol-putol ang linya ng internet, may mensahe si Diana sa kanyang ina sa Metro Manila. Mama ko po, gusto ko lang sabihin na kung ano po mangyari sa akin dito, yun na po yung destiny ko. Pero malaman po ng mama ko na lumalaban po kami hanggat kaya po namin. Paglilinaw ni Diana, ang sinasabi niyang paglaban ay hindi literal na pag-aarmas para labanan ng Israel. Ayon kay Diana, ang 24 oras na hirap para makasurvive, para maging ligtas at manatiling buhay ang kanilang paraan ng paglaban para sa kanilang karapatang mabuhay sa itinuturing na niyang pangalawang bayan.
Emil? Rafi, alam nating mahirap i-monitor yung mga Pinoy sa Gaza mula sa kabila ng border. Paano ito minomonitor ng ating embahada dyan sa Egypt? At kamusta ang mga Pinoy sa kabila base sa monitoring nila? Maswerte lang tayo, email kanina nagkaroon ng internet si Diana nang atin siyang kontakin. Pero kadalasan, sa pamamagitan ng voice call lang nakokontak ng ating embahada ang mga Pinoy sa Gaza. Kung dati mahirap ang internet facility sa Gaza, ngayon talagang wasak na raw yung kanilang infrastruktura. Pero may natitira pa ng mga cellular towers, kung kaya araw-araw ay nakakausap ng ating embahada sa Jordan ang mga Pinoy sa Gaza. At so far, ay hindi man ganun kaayos yung kanilang lagay, buhay at ligtas pa naman daw ang mga Pinoy roon, Emil. Rafi, at base diyan, sapat pa ba ang supply nila ng tubig at pagkain? Napakalimitado na yung kanilang supply ng pagkain. May paisa-isang nagtitinda na karamihan ay mga tinapay. At tulad nga nung narinig habang kausap ko na sina Diana ay may umiikot para magtinda ng gulay. Ang mas pinoproblema daw nila ngayon ay supply ng tubig at ang kuryente. At kapag nagtagal pa ang ganitong sitwasyon, hindi na raw talaga nila alam kung saan sila kukuha ng maiinom. At dahil walang kuryente, sa sasakyan na raw sila nag-charge ng cellphone at mga portable na ilaw. Pero dahil wala nang mabilhan ng gasolina, problema na nila kapag naubos yung gasolina sa kanilang mga tangke. Kung kaya't dalangin talaga nila ay mabuksan na yung border at makapasok na yung humanitarian aid. At ang mga dayuhan naman tulad nila Diana ay mahigit 100 Pinoy sa Gaza ay makalabas na, Emil. May tansya ba tayo kung ilang araw nang nag-aabang yung mga magdadala ng humanitarian aid para pagbuksan sila ng border? Mula pa noong Biyernes, Emil, nung nakarang linggo ay nakapili na yung mga truck na puno ng ayuda sa Egypt side ng Rafah crossing. At araw-araw ay may mga dumarating pang mga truck na may dalang humanitarian aid. May isang paliparan kasi sa Egypt side na malapit sa border at dito rin lumalapag yung mga relief goods na galing sa iba't ibang bansa. Pero hanggat sarado ang nag-iisang lagusan, papasok at palabas ng Gaza, mananatiling nakatenga yung mga supply na ito dito sa Egypt, Emil. Batay sa reports dyan ng local media at kayo, ano ang tsansang pumayag ang Egypt na buksan yan or hihintayin nila talagang mag-ceasefire ang Israel? Ang binabanggit, Emil, ng Egypt dito ay wala silang problema sa pagbubukas ng kanilang side ng border. Pero sana raw ay masiguro kung papasok yung mga humanitarian aid ay ligtas silang makakarating sa kanilang mga destinasyon sa loob ng Gaza. Hindi raw kasi kailan na ilan sa mga target ng pambobomba ay mga convoy ng mga sasakyan. Kaya maganda raw talaga kung magkaroon ng tigil putukan kung bubuksan ng border crossing para na rin sa kaligtasan ng lahat, Emil. Ingat at maraming salamat, Rafi Tima. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.